since bagong dating lang din ito na Toyota Fortuner, magiging transparent kami sa inyo. Papakita talaga namin, as in makikita nyo talaga kung ano pa yung mga kailangan gawin dito at ano pa yung mga gagawin dito para sa final touch nitong sasakyan na to. And officially, ano na to, mga ito yung magiging official din, or I mean magiging basehan namin kung ano ba talaga yung iba pang gagawin dito sa Toyota Fortuner. But anyway, pag-usapan na lang natin yan, ano pa man ang kailangan gawin after ng pricing nito. Okay? Hindi pa kasi final yung price nito. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging presyo sa financing. Pero at least ngayon makikita na natin kung ano ba yung mga kailangan gawin. Okay? So, start na tayo sa exterior. Una-una, meron ako napansin dito. Tingnan mo sa hood, kung makikita mo, meron siyang part na parang hindi malinis yung pagka-buff niya. Yan o. Yung parang nilatagan siya ng basang pamunas. Tapos nag-epekto siya sa paint niya. So, ganun siya. Hindi siya faded. Possible madadala to sa buffing. So, susubukan natin ito. Okay? So, dito naman sa grills niya, normal naman siya. Medyo kailangan lang linisin kasi may mga watermarks na. Sa headlight, medyo nag-yellowish. Of course, linis na lang din yan. And, ito, may putol siya dito. Kumpara dito sa kabila. Okay? Then, dito sa side. So far, ang paint niya, kailangan lang talaga, pag black kasi halos kitang-kita mo kasi talaga yung mga maliliit na watermarks, maliliit na hairline scratches. Pero ito, ang concern lang talaga nito, watermarks lang siya. And wala akong nakikita mga hairline scratches. Dito tayo sa likod. Ito, this one, may part dito na parang kulang pa siya ng buffing. So, ipapabuff natin to. Yan. Anyway, pagdating kasi sa exterior, wala tayong problema. Tapos, ganun din dito. Ito, kulang din siya sa tintab. So, ipapabuff na lang din natin to. Yan. Yung mga garnish niya, magaganda pa siya. Wala pa siyang, may iba kasi na garnish na lalo kapag luma na, nag-iiba na yung kulay. So, ito ang gaganda pa ng garnish niya. Kailangan lang ng acid rain removal para mas lalo siyang kumintab. Okay? Then, kompleto pa naman siya from simula doon sa front, sa headlight, hanggang dito sa likod, kompleto pa yung mga garnish niya. Ito sa baba, then meron na rin siyang reverse sensor. And sa mga door handle, meron na rin siyang chrome garnish. Okay, so far dito sa side. Okay. Ayun. Malinis din. Meron pa siyang roof rail. So pwede ka maglagay ng roof rack sa taas. Then, ano pa? Sa tires, nakikita mo ito yung condition ng tires niya. So, I think mga ano na lang to. Kasi halos wala na siyang wala na siyang thread. So more or less mga 40% to 40% lang ng tire thread yan. So wala na yung side niya eh. Pero dun sa halos pare-parehas eh. Halos pare-parehas. Yan. So ang tires niya yan, halos makikita mo yung condition niya, medyo manipis na talaga. Then sa likod naka ano rin siya, naka drum brake. Then sa front, naka disc brake. Tapos makikita nyo rin ang ilalim niya, nagpa-undercoat na po ang dating may-ari nitong sasakyan. So nag-undercoating na sila dyan. Okay. Then ito, okay naman. Ang roof niya, medyo madumi lang siya. Pero okay naman yung paint niya. Medyo madumi lang. Mostly kasi kapag nagka-car wash, madalas talaga yun yung naiiwan sa taas. But anyway, exterior condition, masasabi ko mga nasa 70% ang condition niya. Kung i-rate natin siya. Pero once pinaganda natin, once na buff to, mas lalo to gaganda. And I think
tingnan ko po kung kaya ko ito ma-free ang ceramic coating nito kasi black po siya. Ang ganda po niya ma-ceramic coating. So kung kaya ko pa to ma-free ng ceramic coating, ibibigay ko po ito ng free ng ceramic coating. Okay? Pero sa tires, tingnan natin kung kaya pa yan. Pero I don't think na mabibigyan ba tayo ng tires dito. Okay? Anyway, ano pa ba? Tingnan natin yung mga lights. Observe mo yung front. Anong wala? Sa side, sir. Okay. So wala ito. May park light. Kulang ng isang headlight. Yung fog light hindi gumagana, no? Oo. Wala. So wala siyang fog light. Wala siyang isang headlight. Okay. Sige. So tingnan mo nga to. Okay. 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 Signal lights all good. Okay, brake light. Okay, tail light, brake light, Reverse. lahat working. Wiper, so lahat naman sa working. Ito, may ilaw ba to? Okay. So, ito, hindi na siya gumagana. Anyway, if ever gusto niyo i-upgrade, pwede naman natin yan i-upgrade sa Android kasama na ito. Pero pwede din naman natin to palitan kasi working naman yung ano niya, yung stereo niya. Okay, so ano pa ba? Kasi pasok tayo sa loob. Dito sa loob, ito meron na akong na-observe dito kanina actually. Yan. Maririnig natin yung aircon niya. Kung yan. Maririnig ka nila, narinig ka nila. May tumutunog siya sa ano sa aircon. Pero ano siya, yung parang yung parang nasa loob ka ng isang room tapos walang ingay. Yun yung tinatawag na sound of silence. Diba? Ano siya, parang sumisiwit siya. But anyway, ano lang naman to, kailangan lang linisan. Pero wala na kayo dyan worry kasi kami nang bahala magpalinis. Kailangan siya linisan kasi ito na part, mahina yung lamig. Pero ito sobrang lamig niya. Tapos sobrang lakas ng buga niya. Ito lang mahina. So possible, dyan din yan. Ang cause ng tunog, dyan din sa blower niya. Baka madumi na. I mean, hindi baka. As in, madumi na po talaga yan. Ako makakasabi ako madumi na talaga kasi ito nga, mahina, doon malakas. Then, ano pa ba? Ito, hindi na to gumagana. Hindi na to gumagana. Meron lang ito gumagana to pero iba siya, ibang function niya. Volume siya, nagiging volume ito. Itong volume niya wala na. Okay. Pero ito, usually may mga gumagawa din ito, dililinis lang din ito. Okay? Dashcam niya, wala na rin po itong, tingnan natin kung may connection pa. Ay, okay pa naman pala yung dashcam. Ayos ba? Doom lights, ito okay naman.
Then sa ceiling niya, kailangan lang din to linisin. Pag nalinis yan, okay na po yan. Okay? Windows. Dito. Sa likod, sa likod. Nag-open pa parehas. Yung dyan hindi siya working dyan. Pero try mo nga yan. Hindi. Okay. So, kailangan lang siya linisin. Kasi, nag-ano siya. Medyo faulty siya. May time na gumagana, may time na hindi. Okay. So, kailangan lang siya ayusin. Then, sensor lock. Okay. Working. So far, then, sa likod, siyempre, yan. Ang condition naman ng upuan niya, diyan ka lang. Ang condition naman ng upuan niya, hindi naman siya rugado. Hindi naman bugbog yung upuan niya. So makikita naman natin, no. Ang ganda pa ng ang ganda pa ng shape niya. And ito, may armrest ka dito. And yan lang, hindi siya nagbukas. Ito yata nagbukas. Anyway, ito bumubukas naman to para may madadaanan papunta sa likod. And ito na ibababa din to para kung marami kayong sakay, mas may space pa sa likod. So 3 rows ba ito? Kasya dyan 3 sa likod, dito 4, pero siksikan na yan para mas comfortable, 2 doon, 3 dito, tapos 2 sa harap. Okay, that's it. Mattings, original pa rin naman yung mattings na. Okay, working properly. Sige. So far yun lang naman ang concern natin dito. Pero pagdating sa takbo, actually nagtakbo ko na to. Ang ganda ng takbo niya. Ang smooth sa handling. Ang ganda ng handling niya. Wala siyang kabig, wala siyang vibration. Tamang-tama lang yung tigas ng manibela niya. Ang gaan lang niya i-drive, ang gaan lang niya i-maniobra. Then, ang clutch niya hindi sa sobrang tigas, napakalambot lang, kaya ang gaan niya i-drive, ang gaan niya i-shift. Tingnan mo, hindi siya kagaya ng ibang mga manual na diesel na parang ang tigas i-shift, ang hirap i-shift. Ito ang lambot niya lang i-shift, kaya ang sarap nito ibiyahe ng long distance. Hindi ka mahihirapan. Sa clutch pa lang, grabe panalo. Ganda niya. Tapos bibigyan ka talaga ng magandang takbo. Lambot lang ng shifting, ang gaan, promise. Nice one. Okay, now ang
price nito, hindi kasi ako sure kung final na ba yun. But anyway, posted ko na rin kasi to. Ang asking price for this one is 680,000. And hindi ko alam kung yun na rin yung sa financing niya. Pero if ever interested po kayo dito, inquire nyo na lang ako, itanong nyo na lang sa akin yung final price. And hindi ko pa alam kung ano yung kaya ko may sama. Pwedeng sa transfer of ownership, or pwedeng ceramic coating. Pero definitely hindi ko kaya yung dalawa ipagsabay. So mamili na lang po siguro tayo doon ng ceramic coating or ng transfer of ownership. Kung ikaw ang tatanungin, anong gusto mo? Transfer of ownership or ceramic coating? Ceramic coating. Yun, ceramic coating tayo. Kasi black eh. Maganda talaga yung ceramic coat, yung black. Okay, then dito pa pala makikita nyo sa interior. Since this is the black series, makikita nyo yung interior niya, talagang all black siya. Tapos ang dashboard niya, combination siya ng black plastic with a glossy na wooden design na panel. Ayan o. Tapos dito naman sa side, med plastic din ba to or leather? Plastic siya. Plastic with fabric dito na part and may wooden part din dito na design. Ano pa ba? That's it. Sa mga upuan, napaka-premium pa ng condition niya, front and back. Na wala ka pang isipin na magpapalinis or nasa sayo kung pwede mo to palagyan ng leather seats. Pero ako kasi hindi ako fan ng sasakyan na naka-leather kasi ang init sa likod. Diba? Ang init sa likod ng naka-leather. Hindi ko lang alam sa iba kung okay sa kanila. Lalo kapag naglo-long drive ka, kahit ang lamig ng aircon mo, minsan pagbaba mo, basang-basa yung likod mo. Yun yung ayaw ko sa leather seats. Ewan ko lang sa iba. Anyway, choice nyo po yan. Pwede nyo ito yung leather seats. Ano ba nga ba? Yun na. So, if ever interested kayo, tawagan nyo lang kami. Tawagan nyo ako. At mag-usap tayo regarding sa price nito. Toyota Fortuner. Anyway, sa performance, sa makina, sa engine, wala kang iisipin dito. Napaka-premium ng condition niya, ang napaka-good running condition, ang ganda ng performance niya. Ano lang talaga, may mga konting touch-up lang tayo na gagawin. Siyempre, natural na yan eh, normal na yan. Normal na yan sa pagbili ng mga sasakyan, lalong-lalo na kapag second hand. Siyempre, hindi mo maiwasan, may makikita kang konting scratches na kailangan mo ipa-touch up. Normal na yan, normal na. Pero yun nga, sa amin, sa part namin, kung pipiliin mo ang ceramic coating, wala ka nang iisipin ng sa exterior nito kasi kami mismo ang magpapaganda ng exterior. Alright? Ano ba ba? Sa aircon, wala ka rin dyan iisipin, ayusin po talaga yan. Actually, naka-schedule na siya ngayon kaso pinull out ko muna, sabi ko, ipakita ko muna, mamaya na ayusin. So, wala kayo dyan isipin. Okay? Tawag na lang and ay, teka, may nakalimutan ako. Ito pala, meron kasi akong meron akong kaibigan na lumapit sa akin na humingi ng tulong para sa isang basta may someone silang tutulungan ng sponsorship. Although nag-abot naman ako ng konting halaga lang, pero sabi ko sa kanya, sige ito, if ever itong Toyota Fortuner mayroon ng magkagusto nito at mabili ito ngayon, so nag-pledge ako sa kanya na dadagdagan ko yung naitulong ko doon. Anyway, na-mention ko lang yon kasi part ng kikitain nito if ever mabili ito, mapupunta po doon. So bilang tulong na rin bilang give back din natin. Kaya hopefully makuha to sa atin, or if ever man kung sino man na makabili nito, part ng pera mo meron mapupunta na may matutulungan doon. So yun lang. Thank you very much and keep safe everybody. Thank you.